Simple pero makabuluhan ang naging pag-alala sa 42nd death anniversary ni dating Senador Ninoy Aquino. Ang kanyang pamilya taga-suporta, isa lang ang panawagan sa mga Pilipino. Unahin ang bayan bago ang sarili. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Yellow ribbons around different trees, mga dilaw na damit at bandera, at pamilya at kaibigan ng mga Aquinong nasa loob at labas ng politika. Ganito inalala ng ilang kaalyado ng pamilya Aquino ang 42 taon ng barilin sa tarmac ng Nooy Manila International Airport ang isang nagbabalik Pilipinas na Ninoy. Ilang taon mula nang umalis siya ng bansa matapos makulong sa panahon ng diktadurya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa komemorasyon ngayong araw, dumalo ang dalawa sa anak ni Ninoy na sina Bolsy at Viel. Gayon din ang pamangking si Senator Bam Aquino at mga apong sina Jiggy, Kiko at Josh. Umaga pa lang, tumungo si Senator Bam sa NAIA upang pangunahan ang naging komemorasyon doon. Habang sa misa naman sa Manila Memorial Park tumungo ang karamihan sa mga taga-suporta ng dating senador. Minahal niya yung Pilipinas at sana po sa lahat po ng mga Pilipino kung ano man yung hanay niyo po sa politika, sana yun po, yung pagmamahal natin sa isa't isa yung manaig po sa ngayong araw at saka sa lahat po ng at every time of the year po. Ngayong taon, idineklarang sakto sa Agosto 21 ang special non-working holiday para sa araw ng pagkamatay ni Ninoy, kumpara sa pag-atras nito nung nakaraang taon sa August 23 para ma-promote umano ang local tourism. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat gawing inspirasyon ng mga natutunang aral ng kasaysayan para sa kapayapaan at pagkakaisa ng bansa. Ayon sa Pangulo, nagsilbing liwanag sa bahagi ng kasaysayan ng bansa ang taunang paggunita sa pagkamatay ng democracy icon. Sa kabila nito, nanindigan si Kiko Aquino na hindi raw dapat ituring ang pagbabalik sa holiday sa August 21 bilang pagkakaayos ng pamilyang Marcos at Aquino. For as long as there's no recognition of the atrocities that were committed under the Marcos dictatorship, I have a hard time. Siguro parang hope springs eternal po, pero for as long as there is no such recognition, I don't think there's much to say between our two families. Pananaw naman ng historian na si Professor Xiao Chua, dapat aniyang isipin ng mga nasa gobyerno ang mga aral ng kasaysayan. Bagamat hindi perpektong politiko si Ninoy, inuna raw niya ang bayan bago ang sarili. The Filipino is worth dying for. Nakikita ba natin to doon sa mga gumagawa ng tulay na bumabagsak sa Kabagan o sa mga ghost projects na nakikita ba natin yung pag-ibig sa bayan? Yun sana yung ibalik natin. Kaya tayo may mga bayani, 'di ba? Upang makita natin na may benepisyo sa lahat ng tao pag binigay natin yung serbisyong tama sa taong bayan. Para naman sa August 21 movement, isa sa mga grupong naging impluensyal sa People Power Revolution, magandang hakbang mula sa Malacanang na ibinalik ang komemorasyon sa itinakda nitong araw. Pero malayo pa raw ang dapat takbuhin ng muling pagpapaalala sa taong bayan ng mga naging aral ng kasaysayan. It works even better. Now my advice is for all those who continue to do initiatives to make the people forget, siguro tigilan na po natin yung ganun. Kasi the more you do things like attempting to make people forget our history, the more our people will continue to remember and mas nagsasalita po ang karamihan. Ang National Historical Commission of the Philippines naman, inilabas ang isang mini-documentary sa buhay at ambag sa kasaysayan ni Ninoy. Sa Aquino Museum sa Tarlac, libre ang entrance fee para sa mga gustong bumisita doon ngayong araw. Sa bayan naman ng Concepcion, Tarlac, ang lugar kung saan minsang naging alkalde si Ninoy, nagsagawa ng programa ang LGU bilang pag-alala sa pagkamatay ng dating senador. Sa Metro Manila, suspendido ang number coding scheme bunsod ng Ninoy Aquino Day. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel.